Kadalasan, ang konsepto natin ng farm ay tungkol lamang sa pag-aalaga ng mga hayop gaya ng manok, baka, kambing, at iba pa. O di naman kaya ay mga halaman o palaisdaan. Pero lingid sa kaalaman nating lahat, mayroon palang kakaibang mga farms sa buong mundo na kakaiba rin ang mga pinapalaki at inaalagaan. Kaya naman sa videong ito ay ating aalamin at sisilipin ang mga pinakakakaibang farms sa buong mundo. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Sa malalawak na bukirin ng France at Italy, may mga farm na sa unang tingin ay para lamang taniman ng ubas o lavender. Pero kung lalapitan mo, makikita mo ang mga libu-libong snails o kuhol na dahan-dahang gumagapang sa damuhan. Ito ang mundo ng heliculture o tinatawag na snail farming. Dito, pinapalaki ang mga escargot o edible snails para gawing delicacy o pagkain. Pinapainom sila ng malinis na tubig, pinapakain ng calcium-rich feed para tumibay ang mga shell at prinoprotektahan sa init, ulan at mga peste. Ang paglaki nila ay mabagal at inaabot ng 6 hanggang 12 buwan bago sila ma-harvest. Kaya talagang may kamahalan din pag binenta. Pero bukod sa pagkain, ang mga kuhol na ito ay napapakinabangan din sa kanilang mga slime sapagkat ang snail slime o mucus ay ginagamit din sa cosmetics industry sa paggawa ng anti-aging creams, serums at skin repair products dahil sa taglay nitong collagen, glycolic acid at mga antioxidants. May mga pharmaceutical applications din ito, gaya ng wound healing at anti-inflammatory treatments kung saan ito ginagamit. Jellyfish farm. Yes, tama ang narinig mo. May mga jellyfish farms tulad sa China. Ang jellyfish na dati itinuturing na peste sa karagatan ay ngayon isa ng premium seafood delicacy sa Asia. Sa mga coastal provinces tulad ng Liaoning at Shandong, may mga farm kung saan pinapalaki ang mga jellyfish sa malalaking floating enclosures sa dagat. Ang pag-aalaga sa kanila ay sobrang delikado. Kailangan ng tamang temperatura, salinity, at timing sa pag-harvest para hindi sila madurog. Pag na-harvest na, prinoproseso sila gamit ang alum at asin para ma-dehydrate at ma-preserve. Ginagawa silang cold jellyfish salad, isang popular na dish sa Chinese cuisines. Akala natin walang pakinabang ang jellyfish, pero sa totoo ay kailangan lang pala nito ng tamang preparation at talagang malaking pera naman talaga ang may hahatid nito. Sa ilalim naman ng busy streets ng London, sa isang dating World War II air raid shelter, may isang farm na tila galing sa sci-fi movie. Ito ang Growing Underground, isang urban farm na gumagamit ng LED lights, hydroponics, at AI para magtanim ng microgreens, herbs, at lettuce sa ilalim ng lupa. Sinong mag-aakala na kahit sa ilalim ng lupa na hindi nasisinagan ng araw, ay mayroon palang natatagong farm? Parang binibigyan nito ng kahulugan na maaaring totoo rin ng Agartha at ganito ang kanilang ginagawa. Kahit walang araw, ulan o lupa, nagagawang mabuhay ng mga tanim dito dahil sa 24/7 controlled environment. Sobrang efficient nito dahil 0 pesticides, 70% less water, at from harvest to delivery in just 4 hours sa London restaurants. Kung magkakaroon man ng zombie apocalypse, ay marahil hindi magugutom ang mga taong nagtatanim dito. Sa mga rural area ng Indonesia at Pilipinas, may mga farm naman na nag-aalaga ng mga palaka hindi dahil trip lang nila, kundi bilang pagkain. Ito'y hindi pangkaraniwan gaya ng manok at baboy. Dahil sinong mag-aakala na pati palaka ay intentional na ring pinaparami sa isang farm. Ang mga bullfrog at native frogs ay pinapalaki sa mga artificial ponds.
pinapakain ng live insects o formulated feeds, at binabantayan ang tamang moisture at temperatura. Kapag na-harvest, binibenta ito sa mga wet market, restaurant at kahit sa mga exporter. Sa ibang mga lugar, prinoproseso at ginagawang exotic meat delicacy sapagkat maraming nagsasabing kasing lasa lang din ito ng manok kapag naluto at magandang alternative. Dahil kumpara sa manok, ay mas matipid ang maintenance ng mga palaka. Ikaw kaibigan, nasubukan mo na bang kumain ng palaka? O naiisip mo na rin bang subukang mag-farm nito? I-comment mo naman sa baba. Dumako naman tayo sa isang cactus farm sa Mexico. Ang nopales o cactus paddles ay isa sa mga staple foods sa Mexico. Karaniwang hinahalo sa salad, tacos o ginagawang juice. Pero alam mo ba, sa mga farm sa Mexico, libo-libo ang tanim na cactus hindi lang para kainin, kundi para sa napakaraming gamit. Hindi lang ito pagkain, ginagamit din ang cactus sa skincare at ginagawang textile at eco-leather. Akalain mo yun? Cactus ay ginagawang bag, sapatos at jacket sa mga rehiyon gaya ng Zacatecas at Oaxaca. Ang cactus farming ay ginagawa sa mga tigang, tuyo at mabatong lupa, kung saan karamihan ng tanim ay hindi mabubuhay. Pero isang mainam na lugar para sa pagpaparami ng mga cactus. Pero heto pa ang pinaka nakakamangha. Alam mo ba na ginagamit na rin ang cactus bilang isang biofuel? Yes, may mga kumpanya sa Mexico tulad ng Nopalimex na gumagawa ng renewable energy mula sa cactus. Kinokolekta nila ang mga mature paddles at prenoproseso ito para makagawa ng biogas na pwedeng gamitin pampagana ng makina, LPG alternative at kuryente sa mga rural areas. Ang cactus juice ay pinapa-ferment para maglabas ng methane gas at ang natitirang solids ay ginagawa namang organic fertilizer. So kung iisipin mo, ang simpleng cactus na dati iniiwasan dahil matinik, ngayon ay isa na sa pinaka-versatile at sustainable crops sa mundo. Samantala, sa ilang lalawigan naman sa China, may mga legal salamander farms na nag-aalaga ng Chinese giant salamanders, ang pinakamalaking amphibian sa mundo. Sa controlled environments, inaalagaan sila para sa conservation, scientific research, at sa ilang lugar ay bilang delicacy o pagkain. Sa itsura nito, masisikmura mo ba itong kainin? Bagamat endangered sa wild, pinapayagan ng ilang farm sa ilalim ng strict regulation upang mapanatili ang kanilang population. Masasabing kontrobersyal, ngunit para sa kanila, ito ay bahagi na ng kanilang ancient Chinese cuisine at medicine. Sa gitna naman ng disyerto ng UAE, may mga farm na hindi lang basta nag-aalaga ng camel, kundi ginagatasan din nila. Gatas ng camel? Pwede pala yun? Oo, at hindi lang pwede, hinahanap-hanap pa sa ibang bansa. Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang iron at vitamin C ng camel milk kumpara sa cow's milk. Bukod pa rito, mas madaling tunawin ito ng katawan kaya popular ito sa mga may lactose intolerant na consumers. Ginagamit ang camel milk hindi lang bilang inumin kundi bilang sangkap sa paggawa ng chocolate, keso, ice cream, sabon at iba pang skincare products. High-tech din ang mga camel dairy farm. May mga robotic milking stations para sa mas malinis at efficient na pagkuha ng gatas. Misting systems para hindi ma-dehydrate ang mga camel sa gitna ng init ng disyerto at controlled diets para mas gumanda ang kalidad ng gatas na kanilang inilalabas. Ang camel milk ay ini-export sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa mga bansang may mataas na demand para sa alternative dairy options. Sa UAE, ang camel farming ay hindi lang bahagi ng kultura, kundi isa na ring makabagong industriya na bumabalik sa kalikasan habang sumusunod sa teknolohiya. Matapos naman sa disyerto, ay dumako naman tayo sa farm sa dagat na imbes na pangkaraniwang isda ang inaalagaan,
ay isang uri ng makamandag na isda ang pinaparami. Ang fugu o pufferfish o kung tawagin sa atin ay butete ay isang highly toxic na isda at iniiwasan ng karamihan. Ngunit alam mo bang sa Japan ay itinuturing pa nga itong isang delicacy at inihahanda at kinakain sa mga piling restaurants lamang? May mga regulated fugu farms o pufferfish farms kung saan inaalagaan ang mga pufferfish sa seawater pens at pinapakain sila ng mga specialized na diet na may tamang nutrients para mabawasan ang toxicity sa kanilang mga organs. Mahigpit ding binabantayan ang tubig, temperatura, oxygen level at overall health ng bawat isda. May mga aquaculture specialist na regular na nag-i-inspeksyon at nagsasagawa ng monitoring para masiguradong healthy ang mga fugu o butete at ready for harvest. Sa Thailand naman, may mga farms kung saan pinapalaki ang libu-libong crickets o kulisap. Sila ay inaalagaan sa loob ng mga tray, boxes at climate-controlled barns. After 6 to 8 weeks, inaani sila at prinoproseso bilang cricket flour, chips, bars at livestock feed at sinong mag-aakala na pwede palang gawing harina at chips ang kulisap? Ikaw kaibigan, susubukan mo bang pagkain ang kulisap? Talaga namang ang mundo ng agrikultura ay hindi lang tungkol sa ating mga nakasanayan na halaman o hayop na inaalagaan, kundi maituturing naman talagang itong agham na nakasentro na rin sa larangan ng biology at technology. Ikaw kaibigan, may alam ka bang kakaibang farm na mayroong kakaibang inaalagaang mga organismo o halaman? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.